Nitong araw ng Sabado, biglang nagulat ang lahat dahil biglang may nilabas na dokumento ang International Criminal Court in Dibaweng at doon kinumpirma yung mga charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero meron din tayong nakita doon ng mga listahan na ng mga tao na kasama daw sa, sinasabing co-perpetrators. Ibig sabihin, mga tao na nagkaroon ng papel sa implementasyon din ng Oplan Tukhang noong panahon po ng Duterte administration. Ang sinasabi naman ng unang paliwanag ni Attorney Cristina Conti, isa po sa mga counsel dyan sa ICC, hindi pa sila maituturing na co-accused. Pero hingan po natin siya ng paliwanag kaugnay ng bagay na ito. At higit sa lahat, ano yung mga ma-expect o asahan natin sa mga darating na araw, lalo pa at pagdating po ng February 23, ay doon na mangyayari yung formal na confirmation of charges laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa linya na natin, Zen, si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Legal Counsel po ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Attorney Conti, good morning. Live kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning, Weng and Weng. Yes, Good morning po. maraming Salamat sa salamat oras. po sa oras. Sa nauna niyo pong pahayag, sinasabi niyo na hindi pa maituturing na co-accused yung mga co-perpetrators na nandun sa listahan po ng International Criminal Court. Pakipaliwanag naman po yun, attorney. Ang ibig sabihin kasi ng co-accused ay meron ka ng hinaharap na kaso. Opo. Diba? Akusado ka sa korte. Mm-mm. Dito, wala pa, hindi sila kabahagi ng kaso ni Duterte, ha? Mhm. Ang babasa ng document containing the charges o sakdal sa February 23 ay si Duterte lamang. Okay. Kung sakasakali ay kailangan magbukas ng hiwalay na proseso, hiwalay na proceedings sa kung sino man sa kanila. Mm-mm. So, ang any or all, pwedeng magbukas ang ICC ng proseso. Magsisimula ito sa pag-apply ng warrant of arrest Mhm. para magkaroon ng finding that this person, there is reasonable basis to believe that this person committed crimes against humanity in the acts of, so panibagong kaso or panibagong charges. May finding of, may ebidensya Mm-mm. na kailangan ipresenta bago mo masabing suspect ang isang tao sa krimen, so may subject ng warrant, at mas mataas na ebidensya pa bago mo masabing akusado. Maski nga si Duterte, hindi pa akusado sa ngayon Yes, opo. Suspect pa lang siya. Mm-mm. Ito po ay may medyo kaibahan sa proseso natin. Oo. Kaya ang hirap din kasi parang sa punto de vista natin, di ba akusado na si Duterte kasi may kaso na. Oo. May technicality lang dun sa mga pangalan, pero para sundan na lang natin yung sa ICC, kung may kaso, saka lang akusado. Okay. Pero si dating Pangulo Rodrigo Duterte, meron na pong kaso, di ba, crimes against humanity. At so ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng confirmation of charges sa February 23, dun pa lang siya maituturing na akusado. Hindi pa nga Hindi rin. pa rin. So kailan po siya May maituturing na kaso accused? Wala pang charges na pipirmi. Yun na Oo. lang, yung step by the step sila Naku, Oo. pasensya na, itong ICC Technical, ay ano? iba ang proseso, tapos talagang makuti. Ngayon, sinasabi na may crimes against humanity na committed. Ang tanong ay, anong extent? Ano ang mga insidente? Mm-mm. Anong count? So, yun yung nililinaw. Kumbaga, yung termino ay may suspetsya na gumawa siya ng krimen, na crimes against humanity. Pero ano ang taklaw? Yun pa ang pinipisil natin bago, kung maaprobahan yan, bago tayo tumungtong ng trial. Okay. Pero Kaya, yung technical term din Mm-mm. ay hindi pa buo o hindi pa kumpleto yung kaso okay, sa anong punto kay po Duterte. maituturing ng akusado ang dating Pangulo? Pagkatapos nito at kinonfirm ang charges Mm-mm. at nagbukas ng trial, Mm-mm. doon sa termino ng ICC, masasabing Opo. akusado na siya. Okay. Yung pre-trial chamber na kaharap natin, mapapalitan yan, mapupunta tayo sa trial chamber. Yun, pagbubukas ng kaso at pagkilala sa isang tao na akusado. Kailan nyo nakikitang mangyayari ang Attorney Conti? Base doon sa nagiging End takbo. of the year. End of the year. Medyo matagal pa yun. Kasi matagal dahil pasensya na nga ulit, mahaba yung hearing, di ba? 4 na araw. Pagkatapos nun, hindi pa natin maririnig yung judges ng buong buo. Mm-mm. Kumbaga, mag-ano lang sila,
mag-preside, Opo. pero hindi sila magkukwento or magdidesisyon sa araw na yon. Okay. Para Sa doon naman, dulo pa, oo, doon matagal-tagal after pa. 2 months pa, Mhm. bago sila Okay, magdesisyon. attorney, yung nabanggit nyo kanina, confirmation of charges, kasi sabi nyo nga, iba ang takbo ng ICC. Iba sa ating batas rin ho rito, iba ho ang pamamaraan ng pagkuha ng hustisya. Paano ho magkakaroon, paano bubuuin yung confirmation of charges? Anong magiging basehan nun? Kasi ilan ba ho yung mga nag-akusa sa dating presidente? Sa ICC, ang nag-aakusa o nagsampa ng kaso ay isa lamang na office. Ito yung Office of the Prosecutor. Mm-mm. Ano sila? Hindi ito katulad sa atin, no? People of the Philippines versus tapos may private complainant. Opo, opo. Sa ICC, walang tinuturing sa ngayon na private complainant. Mm-mm. May mga participating victims. Alam niyo yung na-realize ko nga, no? Kasi pag private complainant, kapag umatras si private complainant sa atin, Opo. atrasado na rin yung kaso, di ba? Wala kang witness, walang nagrereklamo. Pero Opo. Pero sa sabi ng ICC, ICC, hindi naman pwedeng ganon. Kaya sa kanila, ang complainant ay ang Office of the Prosecutor. Oh, pero anong At basehan sa nila? pagreklamo ng Oo. Office of the Prosecutor, ang basihan nila ay pandamakmak na ebidensya. mhm. Yung palitan na nga ng ebidensya ay umaabot na sa 5,000 items Mm-mm. transmitted from the prosecution to the defense. Mm-mm. At ito ay ebidensya na nangyari yung kwento ayon sa kwento ng prosecution. Mm-mm. Na simula pa nung Davao, merong nabuong plano patungkol sa yung VDS killings, Mm-mm. tapos ginawa na lang nilang nationwide or on a larger scale, Mm-mm. ginawa nila yung VDS killing sa buong Pilipinas. Okay. Pero ma'am, halimbawa po sa ganitong kaso, sabi niyo Office of the Prosecutor ang tumatayo na complainant dito. Pero siyempre ang basis nun, yung mga isinampa na mga detalye at ebidensya, hindi po ba, ng unang nagreklamo. Sa puntong ito, halimbawa umatras yung mga private complainants, tatayo pa rin sa ICC yung kaso laban kay dating Pangulo? Yes po, tatayo. Mhm. Hindi, kaya siguro Ay, naputol si ma'am. Oo. Babalikan natin. Subukan natin balikan si marami attorney. tayo. At saka ang gusto ko Conti. lilinawin dito, Weng, ano yung mga susunod na inaasahan nating mangyayari doon sa mga co-perpetrators? Kasi ang sinasabi niya, hindi pa sila masasama doon sa February 23 confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Kailangan may hiwalay na proseso laban sa kanila. May hindi ba? binabanggit, partner, Oo. hindi ho sila pa suspect. Hindi ho Hindi sila, pa. wala ho silang krimen ginawa pa. Sila po ay nasabi lang na kasama ho kayo dito. Although si Senator Bato ay sinasabi, di ba, na meron nang nagreklamo laban sa kanya kasama sa doon sa reklamo. Kaya nga matagal nang umuugong na meron siyang warrant of arrest, hindi ba? And since then, nagtago na si Senator Bato, hindi na siya pumasok dito sa Senado. At nagiging issue pa nga pati yung kanyang sweldo. So magandang malinawan yan. Attorney Conti, nagbabalik sa ating linya. Attorney? yes, pasensya na. Okay, ma'am. Go ahead. So, Oo, go ahead po. Sa saan tayo pagpapatuloy. nabitin? Yung sa tanong ko, natatayo yung kaso kahit po may umatras ang mga private complainants. So, dahil walang private complainants na maituturing dito sa ICC, Opo. patayo ang kaso at yung ebidensya ng prosecutor ang magiging batayan. Yung ebidensya ng prosecutor, sa totoo, di galing din sa iba't ibang grupo, pero hindi necessary galing lang sa quote-unquote private complainant. Kasi sa totoo, ang tinuturing na private complainant natin, yung mga biktima ng war on drugs, wala naman silang alam dun sa pagpaplano eh. Ang nalaman na lang nila, pinatay ang kaanak nila sa harap nila o kaya sa loob ng mga bahay nila, di ba? So, yung mas importanteng bahagi, kung paano nangyari ang krimen, kung paano inutos ito, ang makakapagbigay pa ay ibang klase ng witnesses. At yan yung mga tinatawag na insider witnesses na sana makilala natin later on. Insider witnesses na magkikwento kung paano nga ba nabuo sa loob nila, kung kabahagi sila, yung plano at grupo na gagawa ng patayan. Dito po sa mga co-perpetrators na nakasama doon sa listahang inilabas itong Sabado ng ICC, ano po ang inaasahan natin na susunod na hakbang para sa kanila? Sa ngayon, wala pa. Yung mga nabanggit, walang mangyayari pa sa kanila kasi wala pa namang warrant of arrest na Opo. ini-issue. Pero kailangang mag-abang
Pero yung mangyayari ay ayon sa nangyari din kay Duterte after ng warrant of arrest, Mm-mm. nagkakaroon ng initial appearance before the court. Tapos kalaunan, ito nga, ipipresenta sa kanya kung ano ang charges sa kanya, Mhm. babasahin sa confirmation of charges. Tapos kung i-confirm o aaprubahan ng pre-trial chamber, magtutuloy sa trial ang kaso. Okay, so, Hiwa-hiwalay. Pwedeng hiwa-hiwalay talagang mag-proceed ang mga kaso kahit sa iisang hindi incidente, no, situation. oo. Iisang pangyayari, kumbaga, kahit isa lang yung war on drugs, Mm-mm. baka kasi yung iba, iniisip po na, kailangan ihabol sa kaso ni Duterte. Hindi naman. Mm-mm. Pwedeng magtuloy, hiwalayan on its own pace yung kaso ng iba. Okay, pero doon po sa lahat ng co-operators na yon, ang ine-expect natin from now on o mula ngayon ay warrant of arrest na. Kung magkakaroon kung mag-a-apply, against any or all. Mm-mm. Pero ano yan, Office of the Prosecutor, magpapasya according to the strategy Opo. kung sino ang maituturing na most responsible. Aha. Kasi parang mahirap kung lahatan di ba? Mm-mm. Or marami pang iba kung lahat din ang gusto natin, kung lahat ng sangkot dapat managot, Oo. edi mas marami pa yung bilang dyan. Mm-mm. Yung ICC magpo-focus yan sa quote-unquote most responsible. Most responsible. Ibig sabihin yung mga main implementor ng Oplan Tokhang, attorney. O hindi lang sa main implementer kundi yung kumbaga nag-isip. Ito yung mga tao Plano. na may kakayahan at nasa posisyon na pigilan Oo. o kaya ipatigil. Mm-mm. Kumbaga prevent or stop Mm-mm. the national plan or the common plan from happening. Yun yung tawag kasi ng Oo. ICC sa Yes. plano. Oo. So ito yung neutralization o pagpatay sa mga di umano drug addict, drug suspect, Mm-mm. mga common criminals, mga di umano ito daw yung mga snatcher, mga akat-bahay. So yung pwede kasi ang role mo ay ikaw yung gumawa ng drug list. Mm-mm. Pero kung wala ka, pwede namang may ibang gumawa. Mm-mm. Ang role mo ay pumatay, pero kung wala ka, baka may pwedeng ibang mag-step in. So yung indispensable or kailangang role mo, Mm-mm. yun yung pagpupukusan ng ICC. Okay. Ako, Yung most responsible ang usually dinadala ng ICC sa korte. okay, ako last point ko na lang, attorney, baka may tanong pa ang aking partner. Sa ICC po ba merong trial in absentia? Halimbawa, na-issue ng warrant of arrest, pero hindi pa siya na-aresto kasi nagtatago. Pero pwede mag-proceed ang paglilitis o ang mga proseso ng korte kahit absent o hindi pa nila hawak ang kustodiya doon sa isang subject ng warrant. Wala pong trial in absentia sa ICC Mm-mm. kasi mahigpit nilang pinangahawakan ang fairness of trial. Dapat, di ba, mas maganda naman yun, yung akusado, kakaharapin nila yung ebidensya sa kanila. So kapag hindi nahuli, kapag hindi na-enforce ang warrant of arrest, kung meron man hindi po magbubukas ang kaso laban sa isang tao. Ayun, kailangan talagang kaharap nila yung accused, di ba, Beng? Alright. Attorney, salamat. O Marami. kaya, kung Oo. hindi kaharap, Mm-mm. nagwe-waive. Ibig Na sabihin, kanyang rights. absent ako may permission. Mm-mm. Excuse leave. Oo. Waiver of his rights. Parang ganon. Yes, gano'n, Ah. oo. Alright, sige. Attorney, thank you sa mga paliwanag po. Sa susunod ulit. Salamat po sa oras, attorney. Maraming salamat, ingat. Good morning, ma'am. Thank you. Mga kapuso, si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Legal Counsel ng pamilya po ng mga biktima ng extrajudicial killings.